Iri po ang niluto ko ngayon Isa na naman pong simpleng lutong bahay ang ibabahagi ko sa inyo mga kaibigan. Ito po yung mga pinapagtagni-tagni kong rekado at nang makabuo ng isang ulam. O magpainit po tayo ng mantika din at igisa na po natin ang ating bawang, tapos ang sibuyas, halu-haluin ng konti at nang maluto ang sibuyas ilagay na po natin ang ating kamatis. Dinamihan ko po ng kamatis at dito tayo kukuha ng sabaw. Mas mainam yung ang tubig nakukuha sa kamatis at malinamnam at maraming vitamina yun So lutuin po muna natin yan hanggang sa malanta itong ating kamatis. Takpan po natin, hayaan nating malanta. O siya. Ayos na po Naku, ang bango. Kahit ito lang Lalagyan ko na po ng konting paminta. Lalagyan ko po ng toyo. Ang toyo ang pampaalat natin. Bahala na po kayo kung gaano kaalat. 1 tasang tubig po. Haluin po natin. Takpan at pakuluin. Ay, sandali. Ilalagay ko na po isang cube, nor, at na magkalasa. O ngayon po, ilalagay ko na to. Ito po yung isang mais lamang. Natira lang po ito sa aking refrigerator at gumawa ako ng ulam na may mais ng isang araw Ang mais po din sa banda ko sa Amerika napakadali pong maluto. Malambot na at matamis, hindi po katulad nung nasa atin sa Pilipinas na medyo may katagalan kaya pinalalambot. Kung magtatanong po kayo kung bakit inihuhuli ko yung ating mais, yun po ang dahilan. Baka po matuyo, lalagyan ko pa ulit ng 1 tasang tubig. Tignan po natin. Ayan, kumukulo na. Ilalagay ko na po itong ating sitsaro. Medyo may kadamihan puntis sitsaro. Mahilig po ako sa sitsaro Napapansin niyo ba, madalas akong gumawa ng ulam na may ganiring sitsaro. Ganyan-ganyan lang natin Hihinaan ko na po yung apoy ng bahagya at baka naman maluto ng todo-todo yung ating sitsaro. Pakukuluin lang po natin sandali. Makalipas po ang 1.5 minuto, berding-berdi pa. Ilalagay ko na po itong ilang pirasong hipong malalaki. Parang 6 ba? O 7 piraso lang po ito ng hipon. Sarap po natin. Makalipas po ang 1 minuto. Medyo hilaw-hilaw pa ng konti yung ating hipon. Ayos lang yun. Ilalagay ko na po itong ating piniritong pampano. Hipon at pampano. At mga pinagsama-samang gulay na natira lamang. Okay na po yan. Makakaraos din Bago po natin patayin ng apoy, lagyan po natin ng konting kinchay. O kaya na may cilantro. Para po maganda ang itsura at masarap at meron ding kinchay. Takpan po natin. Hinaan ng bahagya po ang apoy. Mahinang-mahina. At hayaan nating maluto yung gulay. Mga simpleng ulam po na ganire na talagang madalian at madaling maluto. Ito po yung mga ulam na binabalikan ko talagang unang-unay, madaling lutuin. Pangalaway, may mga gulay. Hipo ng konti, may isda ng konti. Nung nilagyan ko po ng toyo at maraming kamatis talagang ang lasa po ay talagang napakasarap. Lalo na kung marami pong sabaw ilalagay nyo. Basta mainit po ang ulam at maraming sabaw. Ayos na po yun. O nagkaigi po ba tayo? Kadalasan po sa inyo ko kumukuha ng idea kung ano lulutuin natin. Ayos po ba? O si Ron Bilaro.